Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang po ako sa pangalang Luna, tambalanista since 2016. Alam niyo tambalan, hindi ko na mabilang kung ilang beses niyo na akong sinalba sa kalungkutan. May kakaibang blending kasi yung tawa ninyo. Parang galing sa ibang dimensyon. Kaya naman ngayong malungkot ako, kayo agad ang naisip ko. Hindi kasi ako nagkukwento tungkol sa love life ko kahit sa mga kaibigan ko na mabibilang ko sa mga daliri ng isang kamay. Alam ko naman po na hindi ako expressive. Lumaki kasi akong hiwalay ang mga magulang. Napilitan din akong isuko ang pangarap ko na makatapos ng kolehiyo para sa mas nakababata kong kapatid. Isa akong selfless na ate na nagkakanda simot-simot ang sweldo para maipadala sa pamilya. Pero masaya naman ako kasi may boyfriend ako at magka-live-in na kami. Halos 1 taon na kaming nagsasama, 27 years old siya habang 25 years old naman ako. First boyfriend ko siya at sabi ko sa nanay ko, siya na yung huli. Siya kasi yung nagturo sa akin kung paano ko pahahalagahan ang sarili ko. Tambalanista din siya at isa sa mga couple goals namin this year ay dalawin kayo. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company at kahapon, dahil Valentine's, mag-red daw lahat ng in a relationship. Kaso, iisa lang ang red kong damit. Marumi pa at hindi ko pa nalalabhan. Ang madami ako, black. Favorite color ko kasi yon. Kaya kahapon, nag-black shirt ako at blue na jacket. Sinundo ako ng boyfriend ko sa trabaho gaya ng nakagawian niya. Dahil araw ng mga puso, may pa-flowers at chocolate siya. Para tuloy akong batang patalon-talon habang tumatakbo papalapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pero, napansin kong malungkot siya. Nang tanungin ko kung bakit, hindi daw kasi ko nakapula. Feeling daw niya ayaw kong ipaalam na may boyfriend ako. Pakiramdam daw niya hindi siya espesyal. Nalungkot ako kasi hindi ko naman intensyon na yun yung maramdaman niya. Sabi ko sa kanya, he's more than just a caller. Niyakap ko siya ng mahigpit habang nagdadrive siya ng motor pauwi sa amin. Kagabi habang magkatabi kaming dalawa, pinagmasdan ko siya habang tulog. Hindi ako makatulog. Nag-aaway yung sarili ko at yung utak ko. Paano yun, girl? Napaka-talented. Napaka-talented mo. Napaka-talented mo sa bahaging yun. Nagtatalo yung sarili mo, yung utak mo. Paano yun? Gusto naming marinig. Paki-explain. With feelings, please. Sabi nila, ang hirap talagang kausap ng tambalan minsan. No? Nagtatalo at nag-aaway yung sarili ko at yung utak ko. Okay. Valid kasi yung pagtatampo niya dahil hindi ako nagsuot ng pula. Hindi kababawan yun. Naiyak tuloy ako. Nagsorry ako kay God dahil nasaktan ko yung taong pinadala niya para mahalin ako. Babawi na lang ako. Bibili ako ng maraming red na damit sa sweldo. Gusto ko kasing maramdaman niya ng walang pag-aalinlangan yung pagmamahal na sa kanya ko lang ibibigay habang buhay.
Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Luna. Hello, hello, Luna! Well, lahat naman ng mga pagtatampo ay valid kahit para isipin ng iba na hindi, valid. At ikaw naman yung mas nakakakilala sa jowa mo. Kasi kung ako outside of the picture, pwedeng nabababawan ako eh. Kasi sa totoo naman, lalo pa ang ganda pa ng sinabi mo, you're more than just a color. Oh, diba? Taray, ako hindi ko maiisip yung linyang yun eh. Ang sasabihin ko talaga, ano ba yun? Eh wala naman ako kulay pula kasi ngayon. Hindi naman ako red person. Ganon eh. Pero ikaw, na may magpapaliwanag ka pang, you are more than just a color. Diba? So, because that's just me, 'di ba? Para sa akin, maaaring mababaw. Pero para sa'yo na mas nakakilala sa kanya, malalim 'yon at valid 'yon. At maganda na dahil malalim at valid para sa iyo, 'di ba? Maganda yung nag-a-adjust ka. So, ang perfect at practical at gagawin mo talaga, literal, bibili ka ng maraming pulang damit. Diba? Kahit may puntahan kayong kasal, ang motif ay yellow, magpula ka pa rin. Bilang pagsabi, pagpapaalala sa kanya, 'di ba? Na ikaw kabisyo, 'di ba? Ikaw kabisyong Luna ay talagang tunay na nagmamahal sa kanya. Ganon. Totoo, no? Parang konektado ito do sa pinag-usapan natin sa unang tambalan kanina. Yung sa first tambalan kanina, yung babae yung nagpahayag ng kanyang pagtatampo. Yes. This time, yung lalaki naman yung nagbigay ng kanyang panig sa pagtatampo. Which na is pwede pala, valid. correct. Yes. Na may nagtatampo palang mga lalaki. Yes. Akala natin tayo mga babae lang yung pa-victim eh, di ba? Di ba yan yung sinasabi natin? Pero yun nga, hindi naman lahat ng lalaki ay ganyan ka-open in terms of their emotions. Correct. At saka partner, sinabi ni Luna, hindi rin siya expressive. Yes. May ganun din siyang ugali na hindi siya expressive. Correct. So now we understand. May mga lalaki din talagang may expectation na pagdating ng Valentine's Day. So wag tayong laging pakabig. Dapat it's a two-way street. Kung magiging masaya ang babae, dapat alamin nyo rin kung paano magiging masaya yung mga lalaki para happy ang celebration ng Valentine's Day. Ganyan. In this case, hindi lang bulaklak yung naging issue dito. Correct. Yung kulay. T-shirt diba? na pula. Diba? Parang nagtampu-tampuhan si Korea. Correct. Ang ganda pa naman ng eksenang malayo pa lang tumatakbo siya papalapit, di ba? Kasi nga may pabulaklak, ganun. Na-imagine namin parang trumpo. Correct, di ba? Patalon-talon ka. Kasi nakaka-excite naman kasi talaga yung ganong feeling eh, di ba? Nala, may dalang bulaklak ang cute naman, di ba? Kasi totoo naman din eh, mahirap para sa isang babae na bilhan yung sarili niya ng bulaklak. Kaya niya yung bilhan yung sarili niya ibang bagay, pero bulaklak, hindi niya basta-basta mabibili para sa sarili niya. Kaya na-imagine namin yung patrumpo mong patalon-talon na paikot-ikot sa sobrang happiness, yung pala may patampo si jowa. Ganon. Kasi nga, importantatious to the maximum level issues ang open communication. Yes. Para maramdaman nyo yung damdamin ng bawat isa. Diba? Hindi mo parang, di bali masaya na ako. Pero ang tanong, naging masaya din ba yung boyfriend mo? Yan. Vice versa. Diba? Minsan, nakinabang lang yung lalaki. Naging masaya lang yung lalaki. Pero ang tanong, naging masaya ba yung babae? Correct. Diba? Naging masaya ba si girlfriend? O naging masaya ba si wifey? Dapat lagi nating i-consider yon. Again, yung Valentine's Day is a celebration. So, dapat ang magbe-benefit dito ay hindi lamang babae, kundi pareho kayo. Yes. Diba? Para walang tampu-tampuhan. So, sayang naman yung season ng happy hearts. Correct. Kung isang puso lang ang masaya, dapat dalawa kayo. Tama. Ganon. Diba? No, good for you naman. At least, Luna, alam mo kung paano bumawi. Yun naman yun eh. Correct. Minsan talaga meron tayong mga pagkukulang. Minsan nalalaman natin yung pagkukulang natin. Minsan hindi. Diba? Tama. So, kapag alam natin na meron tayong pagkukulang, di gagawa tayo ng way para punan yung pagkukulang na yan. Correct. Ganon. Hindi yung alam mo na nga nagtatampo ka sa ganitong bagay. Dinagdagan mo pa o mas lalo ka pang Ginatungan mo pa. Pinagalitan mo pa. Diba? Apakababaw naman neto.
para yun lang, hindi eh. Correct, para sa kanya, yung sinasabi mong yun lang, ay hindi yun lang. Tama. Diba? Yun na yun. Diba? Ganun. Dapat talaga sinuot mo. Kahit marumi, okay lang yan. Para sa kanya, malinis pa rin yun. So true, mahal ka naman niya eh. Pag ganun, pag mahal mo yung tao, kahit alam mong mabaho naman talaga yung kapartner mo, pero para sa iyo, mabango pa rin. Parang aso lang yan eh. Totoo. Kinumpara ka tuloy sa aso. Di totoo, ganun pag mahal mo ang isang tao, walang mabaho sa kanya. Walang pangit sa kanya. Di ba? Kunyari mo yung aso, di ba? Kaya sorry, yun yung nabigay nating example. Di ba tingnan mo yung aso? Pag alam mo mabaho yung aso, pero hinahalikan mo pa rin. Niyayakap mo pa rin, tinatabi mo pa rin pagtulog kahit alam mong amoy aso siya, amoy alimuum siya. True. Kasi mahal mo yung aso. What more kung tao? Correct. Diba? So, ganun pag mahal mong isang tao. So dapat sinuot mo rin. Ikaw rin kasi mahina eh. Dapat sinuot mo kahit maruming simsimin ka pa rin ng jowa mo kahit mabaho yung damit mo. Alam mo girl, patanga-tanga ka din minsan sa mga desisyon mo. Yun napapagalitan ka tuloy. Joke lang. Charot lang. Pero ang maganda naman lagi, 'di ba? There's always a realization, 'di ba? Yun naman yung pinakamahalaga dito mga kabisyo, marirealize natin. And alam niyo po sa totoo lang, madami po tayong madidiscover along the way as we grow older in our relationship with our partner. 'Di ba? Maaaring ngayon on the first year ito yung na-discover mo sa kanya, on the second year ito yung madidiscover mo, third, fourth, fifth, sixth, hanggang sa ilang taon na madami ka pang madidiscover tungkol sa kanya. Good and bad. Yes. 'Di ba? Hindi laging good. Totoo. Lagi meron talagang paminsan-minsan may mga pitik yan ng mga gusto na kita jolly sa nanay mo, 'di ba? May mga ganong klase mga eksena, pero dahil nga mahal mo, iintindihin mo, tapos mag-a-adjust kayo sa isa't isa. Ganon pag mahal mo yung isang tao. Ganon kapag nasa loob ka ng isang relationship. Tama. Totoo yun, no? Yung sinasabi natin na kapag pumasok ka sa isang relationship, this is not just a lifelong responsibility, but this is also a lifelong learning. Akala ko lifelong suffering. Di ba? Learning out of suffering. Oo, meron din, di ba? May ano talaga meron ka na matututunan from suffering, di ba? Actually, aminin nyo na, mas marami tayong natututunan sa suffering. Oo naman. Versus sa happy moments. Oo naman. Di ba, no? Kasi kapag happy moments, happy, bongga, tumbling speed, parang trumpo, patalon-talon, di ba? Pero minsan nagiging boring din, di ba? Kasi ang saya-saya naman lagi, ganon, di ba? Pero kailan kayo natututo? Yan, ito, yung in a way, may suffering ka dito sa part na to, Luna, kasi may struggle, may challenge. Oo, kasi nagtampo siya sa'yo, nalungkot siya, malungkot yung mga mata niya, sa gitna ng lahat, diba? So, mas nagka-flavor yung inyong relationship. So, kaya mag-away pa po kayo para may flavoring. Mas nakakatibay. Para masaya, di ba? Para may challenge. Mas nakakatibay ng relasyon yung mga pagsubok. At mind you, mga kabisya, mga pagsubok, iba't ibang klase, ha? Oo naman. Oo, iba't ibang klase ng mga pagsubok. Depende sa inyo. Natatandaan, ewan ko kung nabasa, napanood, or nakita mo na yung trend na nahawakan ko. Pwede. Okay, go. Bongga ka kung nahawakan mo yung trend. yung may trend siya, partner. Although hindi ko nakita talaga siya, pero nakita ko yung line. Okay. Which is, kailan mo naramdaman na mahirap ka? Okay. Oo, di ba? Tayo marami tayong masasagot dyan eh. Ang dali naman ng tanong. Correct. Tayo mga nakaranas ng hirap, partner. Ang daling sagutin ng tanong na yan eh. Kasi ang dami nating may tanong na yan? Correct. Ang daming example. Ang daming example nating maibibigay. Oh. So meron akong kakilala na ang sabi niya, ayoko na yung anak ko sumabay sa trend na yan. Okay. Ayoko na gagawin ko yung very best para sa kanya na ibigay yung mga kailangan niya, pati yung mga kagustuhan niya, para kahit kailan hindi siya sasabay dun sa trend na yan, na kailan ko naramdaman na mahirap ako. Ganun. Tapos sabi niya, kaya lang kapag binigay ko naman yung mga pwede kong ibigay sa kanya, ganyan, baka naman hindi matuto. Oo. Sabi niya, baka naman hindi matuto kasi 'di ba tayo, partner, natuto tayo sa suffering natin, which is paghihirap eh. Oo naman. 'Di ba? Yung paghihirap, alam talaga, dinanas po talaga namin yan ng matindi at husto, ganyan. Pero dyan yung sinasabi ko, partner, na iba't iba tayo ng pagsubok. So maaaring ko ang pagsubok natin, ang suffering natin partner, naghirap tayo. 'Di ba? Yung mga anak natin, hindi man sila maghirap kasi mai-provide natin yung gusto natin para sa kanila. Ibang suffering yung mapupunta sa kanila. Correct, Ibang correct. pagsubok ang mapupunta sa kanila. Kanya-kanya po talagang pagsubok. At yung isa kong kaibigan, si Madam Mayet, nung isang araw, sabi niya, pag meron daw pagsubok, ilagay mo daw sa gilid mo, tas bantayan mo. Okay, teka. Paano? Oo, pag may pagsubok. Parang mas nakaka-challenge lalo.
Para na-challenge ako lalo. Pero natuwa ako. Ang idea Okay, niya is, bantayan mo, itabi mo, tapos bantayan mo, kasi baka mamaya malingat ka, may ibang ipalit dyan mas malaki. The point is, partner, yung pagsubok na nasa'yo, eksakto para sa'yo. So bantayan mo yan, namnamin mo, bantayan mo, daanan mo, kasi yung pagsubok na yan, eksakto sa pagkatao mo, sa buhay mo, sa sitwasyon mo. 'Di ba? Bantayan mo kasi baka mamaya ipalit dyan medyo mas malaki, 'di ba? Pero hindi naman mas nakakatakot. Pero then again, hindi naman ibibigay sa iyo yung mas malaki. Kasi baka hindi alam ng Diyos na hindi mo carry. Totoo. Diba, ibibigay niyo mas malaki dun sa mga mas carry. Mahirap lang yung tanggapin. Alam mo yung mga sinasabi ko, ang hirap kong tanggapin po to. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko ma-process eh. Hindi ko rin ma-process sa sarili ko, promise. Pakagaling ko mag-advise, pero pag sa tunay na buhay na, hindi ko ma-apply. Pero totoo, yung pagsubok na para sa'yo, kasi parang i-compare dito kay Luna eh. Kasi for others, they would think, ang babaw naman ng kwento. Para lang di nagkulay red, ang lalim ng mga realisasyon. Pero kasi, yun yung kanila eh. Yun yung kanya-kanya kasi tayo correct. Kumbaga sa lobong nasa harapan ko, partner. Threshold. Correct. At kumbaga sa lobong na nasa harapan ko, itong pulang tumaliit, ito para kay Luna. Ito yung problema kong orange, ito yung mas malaki. 'Di ba? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba? Sa radyo hindi. Nakita, imagine niyo lang, di ba mas challenging? May mga lobo kasi kami sa harapan namin dahil nag-anniversary kahapon. So may maliliit na lobo, may malalaking lobo. May kulay pula, may kulay orange, may kulay yellow. Kung i-imaginein po natin itong mga lobong to ng mga problema, 'di ba? Ang hirap, ang dami kong problema sa harapan ko. Ito mga problema to. Kaya sa harapan mo lahat yun. Sa bagay. Parang ito, kung i-imagine ko, partner, ang mga problema ko ngayon, parang kasing dami neto talaga, sa totoo lang. Pero sabi ni Lord, ganyan man kadami, kasi kaya mo daw yan, Nicole. Yes. 'Di ba? So maaaring kay Luna, itong maliit na piraso lang yung kanya. Yung tampu-tampuan sa kulay red na suot. Kasi yan lang din yung kaya ng kapangyarihan ni Luna. Diba? Ganun. So kanya-kanyang pagsubok. Totoo, hindi ka bibigyan ni Lord ng pagsubok kung hindi mo kakayanin. Sa true legend. So kung ano man yung pagsubok o challenge na meron kang ngayon, kakayanin mo yan. Kasi yan yung kailangan mo at the moment. Meron kang matututunan dyan na kabisyo. Diba? Ganun po sa relasyon, mga kaibigan. Hindi natatapos yung, nakilala ko siyang ganito, yun na siya forever. Along the way, somewhere down the line, marami kang madidiscover sa taong yun at marami kang matututunan sa kanya. Correct. And vice versa. Marami kayong matututunan from each other. Yes. Ganun yung relationship. Sa True Legend. Diba? Uy, partner, bago tayo umexit sa radio, batiin lang natin ang magandang afternoon si Kuya Nolan Javier Absalon, na isang solid kabisyo, isang solid na tambalanista. Maraming salamat. Ingat sa pagmamaneho, Ingat, Kuya Kuya Nolan Javier Absalon. At sa lahat ng mga may problema, carry yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!